Ikaw lamang aking kanlungan, sa piling mo ako'y mananahan, pagkat ikaw lamang aking kalakasan. Sa piling mo tagumpay ko'y naranasan. Magandang araw po sa inyong lahat. Isa na naman pong araw ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Kung kayo po ay nababalisa, in distress, or naaapi dahil sa tindi ng kapigatian, sakit at pagkabahala, at kung kayo naman po ay parang nakalubog na sa utang, at kung kayo naman ay hindi nasisiyahan sa pamumuhay, ito pong episode na ito ay para sa inyo. Ang mensahe po ng Diyos ay maririnig nyo at sigurado ko magiging malaya at masaya kayo. Tayo po muna ay manalangin. Panginoon, naririto po kami handang makinig at magpasakop sa iyong kalooban. Handang makawala sa anumang mga bagay na nagdudulot sa amin ng kahirapan. Pasayahin kami ng iyong presensya sa araw na ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Nakabase po sa portion ng istorya ni Haring David ang ating pag-aaralan. Yan ay noong tumakas siya at nagpunta siya sa kuweba or sa cave. Sa 1 Samuel 22 verse 2, sumama rin sa kanya ang mga inaapi, pati ang mga nakalubog sa utang, at ang mga hindi nasisiyahan sa kanilang pamumuhay. Ang lahat ng ito'y umabot sa 400 lalaki at siya ang ginawang nilang pinuno. In English, and everyone who was in distress, everyone who was in debt, and everyone who was discontented gathered to him. So he became captain over them. And there were about 400 men with him. At yun na po ang naging kanilang stronghold. Ang stronghold po ay isang fortress, isang baluarte, tanggulan o presidyo o kuta. A place where you are secure and safe. Doon sa kuweba ng Adulam, yun na ang naging stronghold nila. At si David ang naging kapitan o pinuno ng 400 na distress, debt-laden at discontented. Pero hindi yun ang destiny ni David. At hindi rin yun ang destiny mo, kapatid. You are not born to be stuck in that stronghold or kuweba ng pagkakabalisa, pagkabaon sa utang, at hindi nasisiyahan sa pamumuhay. Sabi po sa 1 Samuel 22 verse 5, Now the prophet God said to David, Do not stay in the stronghold. Depart and go to the land of Judah. Sinabi ni Propeta God kay David, huwag kang manatili rito, magpunta ka sa sakop ng Judah. Siyempre, dahil masunurin si David, umalis siya doon. He departed from that stronghold. Kapatid, simple lang ang gusto ni Lord sa araw na ito. Do not stay in the stronghold. Ang ibang meaning po ng stronghold o kuta sa spiritual na context ay may mga arguments or opinions na sumasalungat sa Diyos, mga kaisipan na against the knowledge of God at magpapalayo sa isang tao na sundin si Kristo. 2 Corinthians chapter 10 verses 4 to 5, For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty in God for pulling down strongholds, casting down arguments and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, bringing every thought into captivity to the obedience of Christ. Huwag daw tayong manatili sa kuta at sa kapangyarihan ng Diyos. Pwedeng mapabagsak ang anumang kuta. Sa kapangyarihan ng Diyos, pwedeng mapabagsak ang anumang kuta. Ang labanan ay nasa isipan. Pag ikaw ay distress, nababalisa, anxious, in sorrow and in pain, huwag manatili. Pwede natin itong maramdaman, pero do not stay in that thought na hindi kayang solusyonan ni Lord ang bawat problema mo.
Huwag maniwala sa kasinungalingan na ang Diyos ay hindi kayang pagalingin ang anumang mga sakit, hirap at karamdaman, na hindi kayang pasayahin at ipagtanggol kung ikaw ay naaapi at nahihirapan. Pull down the stronghold. Kayang-kaya ng Diyos na i-provide lahat ng iyong pangangailangan. Kung ikaw naman ay nalubog o malapit ng mabaon sa utang, hawakan ng isipin mo na makakaahon ka, manalangin, konsultahin si Lord at ituturo niya ang tamang mga paraan at dapat mong gawin para makalaya sa pagkakautang. Si Lord ay faithful, napakabait, puno ng grasya at awa. Huwag malungkot, may pag-asa. Discontented ka sa iyong pamumuhay? Bakit? Kapatid, sabi po sa Hebrews chapter 13 verse 5, keep your lives free from the love of money and be content with what you have, because God has said, never will I leave you, nor will I forsake you. Hindi po tayo iiwanan ng Diyos. Hindi niya tayo pababayaan kahit saan, kahit kailan, kahit ni minsan man. Sabi po sa Philippians chapter 4 verses 11 to 12, I am not saying this because I am in need, for I have learned to be content whatever the circumstances. I know what it is to be in need, and I know what it is to have plenty. I have learned the secret so that anywhere, at any time, I am content, whether I am full or hungry, whether I had too much or too little. Yan po sabi ni Apostle Paul. At isinunod niya sa verse 13, ang famous na verse, I can do all things through Christ who strengthens me. God has enabled us to do all things. We can do all things, all good things. The power is with us. It's in our thinking. It's in our saying. If we think we can, we can. If we say we can, we can. Kayang-kaya natin sa tulong ng ating Panginoon. Huwag manatili sa maling kalagayan. Do not tolerate na ginagapi ka ng kaaway o ng sarili mong kaisipan. Umalis ka dyan sa pwesto mo o grupo mo na hindi kasiya-siya at hindi makakabuti sa paglago at pagsunod kay Kristo. Pull down the stronghold. Come to Jesus. Transfer into the kingdom of light. Go to Judah. Go and praise the Lord. Hindi ka nabibilang sa mga nagagapi o naaapi. Hindi ka kabilang sa mga nalulunod, nababaon sa ilalim at kalali-laliman. You do not belong to those people na nagpipiti party at mga grupo na nagrereklamo at discontented sa pamumuhay, sa gobyerno at dito sa planet Earth. Ang ganda-ganda kayang mabuhay pansamantala dito sa planet Earth. Basta alam mo na temporary lang ang pagstay mo dito at kasama mo si Kristo. Kapatid, hangad ko sa iyo na makawala ka sa iyong kuta. Kaya mo yan. Ngayon pa lang, mag-declare ka na, paniwalaan mo ang salita ng Diyos. Paniwalaan mo ang kapangyarihan ni Jesus sa buhay mo. Talk to God personally at i-reveal niya sa iyo step by step para sumakses. Lord, salamat po na kinatagpo mo ang mga kapatid ko ngayon. Di na sila mababalisa, bagkos magiging masaya na sila pagkat ipapakita mo at ipaparanas mo ang kapangyarihan mo sa kanila. In Jesus' name, tanggapin mo yan kapatid. Ikaw ay malaya sa pangalan ng ating Panginoong Yesus. Amen and amen. God is good. All the time, God is good. Ang Diyos po ay napakabuti. Praise the Lord. Have a happy and healthy Monday, mga kapatid. Salamat po. God bless us all.